Good morning, Saturday po sila dito sa ating Map Soberano. So medyo maagang upload po to dahil ito po ay thank you reaction video lang po, no, sa mga, siyempre, alam naman natin sa Batang Quiapo na kami po ay nasa likod ni Bong or ng Bong's Group, no. So ang Bong's Group po binubuo po ni Bandol, si Michael Rivero yung long hair, si Sepi Borromeo yung balbasarado na medyo maganda yung braso, tapos si Teron na alam naman natin yan, yung 7-footer. Makulit din kasi kakulitan ko yan eh. And then si Pambasang Koloko ay nag-iisang vlogger na may milyong followers. Okay, ito na agad. Hindi ko napapatagalin, sobrang maraming salamat sa inyong mga sir and brothers. Sobra no. Kasi never ko kayo nakita. No, umpisahan natin dito kay Brother Bandol Quezon. Okay, Brother Bandol Quezon, ayan, may nilabas ako content dati na pinasabay ako kasi yun nga, kailangan si KP yung isang kasama ko is nagkasakit, which is nandun yung motor ko sa kanila. Pinauwi siya ng maaga dahil nga kailangan niya umuwi. And then si Sir Bandol Quezon, taga Paranaque, kapitbahay lang pala niya dyan sa BF Home. Sinabay po ako ni Sir Bandol nang walang alinlangan talaga, walang dalawang salita. At yun nga, si Sir Bandol kasi, no, or Brother Bandol kasi ayaw niya sinester siya kasi magkaedad kami dahil nung nagkausap kami ng batang 90s, kabisado ko yung mga istorya. Ikaw ba naman par, 'di ba? Alam naman natin 'yan, no. Batang 90s, pag sinabing batang 90s, ito yung mga lumalaki ng 90s. Kasi ay iba akala nila pag sinabing batang 90s, pinanganak ka ng 90s. So hindi talagang totoong batang 90s, yung mga nag-edad or mga nag-elementary na ng 90s. So sila talaga nakaranas. Kami yung mga nakaranas ng paglalaro sa kalye at yung pagpapatulog ng nanis tanghali, no? Hindi ko lang alam kung naranasan to ni Brother Bandol sa magulang niya dahil siyempre alam naman natin yung sagana ng buhay nila. Sobrang down to earth ng taon to, tsaka sobrang pilyo na makulit hindi pilyo na kasi sa madaling salita, napakajali niya, no? Hindi ko in-expect na isang Bandol Quezon, anak ng Comedy King Dolphy, ganun yung trato sa lahat, no? So kung ano kung nakagisnan natin sa tatay niya, ganun din yung nakita ko sa kanya. Kasi never ko siya nakitang sobrang seryoso or yung tipong para masusupladuhan ko sa kanya. Kaya masaya siya hindi nang umalis ng bahay niya. Sobrang cool par. Yung tipong kahit seryoso yung role sa taping, mamaya magtatawa na kami ng biglaan kasi may mga sundot siya na lines na talagang parang si Dolphy talaga yung kasama namin. At the same time, yung napakabait talaga, wala kang masasabi. Hindi ko naman sinabi lahat na mababatay ang artista hindi katulad niya. Which is yun lang yung talaga nakita ko sa kanya at nakasalumuha ako. Isang batikang artista mula child actor hanggang sa ngayon na nasa action niya. Sabi ko ibang level to kasi nakilala siya sa minsan comedy, ganun, minsan mga drama, sa Home Alone, ganun. Ngayon nagkontrabida, dalang-dala pa rin niya. Kita niyo naman, ang dami rin na inis talaga kay Bong as role niya diyan sa Batang Quiapo dahil sobrang ginulo ang tropa ni Tanggol at isa nga kami sa nasa likod niya. At ito pa, nung mismong birthday ko, inilabas nila direct yung senaryo namin, no, na yun na, nilabas na si Otep at si Bong ang nag-usap. Sobrang karangalan talaga. Sobrang ang sarap sa puso na sabi ko, nagkaroon ako ng ganitong alaala. Kasi hindi natin mamamalayan, baka mamaya magkaiba na ulit kami ng destinasyon, hindi na kami magkatrabaho ngayon. Pero somehow, somewhere, sana magkita pa rin at magkaroon ng bonding. Kasi sobrang down to earth talaga ni Bandol Quezon, mga par. Yeah, sobrang down to earth. Yung tipong nagbibigayan kami ng lines, nag-aangasan kami ng tingin, maya-maya bigla magpapatawa. Yan, ganyan po talaga si Bandol. Ngayon dito naman tayo, no, yung long hair po, long hair. Yan, si Michael Rivero, i-search nyo kung ano yung mga dating experience niyan. Batang Riles, something like that ba? Ayoko muna magsalita, basta yun yung mga level, yun yung mga kabats niya. So talagang isang batikang actor din talaga to si Michael Rivero. Sobrang ginulat kami diyan sa last scene nila na yan kasi nga hindi namin siya once lang namin siya nakasabay sa fight training. Nagulat ako na nung binigyan ng fight scene dun nga sa last scenario nila, grabe, dalawa kalaban. Tapos yung galaw fluent talaga. Sobrang pinahanga kami, hindi lang ako pati yung mga kagrupo ko dahil nabigla kami kasi ganyan pala siya gumalaw. Ganyan pala siya gumalaw kasi nga talaga tsaka pala ako nakapag-research Real Talk to. Tsaka ko pala ni-research yung mga dating pelikula niya. Nung nakita ko siya sa action scene nila na ganun pala siya makipaglaban sa cinematic,
ang ganda tignan, sobra. And then pagdating sa actingan from salita, yung yan. So, ang sarap i-adapt pero ayokong maging baka mami maging 2.0 ko, 'di ba? Pero napaka-relax lang talaga bumitaw tapos batikan, professional, sobrang bait din mga par, no? Sobrang bait. Sobrang bait talaga. Hindi ka mapapaya sa kada tingin mo, kada tapik mo, kada akbay mo, kada pisba mo sa kanya. Sobrang hindi ka mapapahiya. Kaya sobrang salamat. Karangalan Kuya Mike Rivero, no, na nakasama kita o nakasama ka namin talaga sa ganitong proyekto or trabaho. Okay, dito naman tayo kay Sepi Borromeo. Yan. Sepi Borromeo, matagal na rin, 20 years sa larangan na rin daw siya ng showbiz at marami na rin siya ng ginawang role talaga. Medyo madalas nakakasabay namin sa service so from ABS to Pampanga. Sobrang bait din, no. At yung tipong kasi pare, ang sarap kasi sa puso na pag alam mo matagal na sa industriya sa pag-aartista, yung alam nila yung surroundings, yung tipong hindi maiilang sa kanila yung tao pag nilapitan sila, magpa-picture man o kausapin. So siyempre kami, sino ba naman kami? Iba kasi talaga yung level ng vlogger sa level ng artista. Sepi Borromeo, napaka down to earth din, tapos napaka cool din kausap. Yan. Tsaka talaga pag trabaho siya, napaka-busy niya. Sobrang solid talaga. And then dito na tayo kay Teron. Kay Teron tayo. Yan, si Half Price, sobra. So si Half Price, unang kita ko sa kanya, sabi ko, parang medyo siyempre, ang isang tao pag palabiro, inisip ko agad, sabi ko, parang siya, maano siya mag-comedy. Sabi ko parang pamilya, hindi ko lang, nasa dulo ng nasa dulo ng ipin ko, sabi ko. Tapos may katabi ako isang stand, sabi niya, yung sa idol ko si Cap, oo siya nga yun. Matagal na yun, nakakawa. Bakit parang nagkaedad, pero hindi lumaki? Ngayon, narinig ata ni Half Price, no? Narinig niya pa, nilapitan ako. Sabi niya, kilala kita. Di ba ikaw yung lumaban ng first ever Bernacle Philippines? Ako nga, sabi kong gano'n parang seryoso na medyo nasindak ako. Sabi ko, baka napikon sa biro kong gano'n. Nahamon kita sa isang street fight. Tingnan natin kung manalo ka. Bernacle din or bare naked. So sabi ko, sir, pasensya na, hindi kita lalabanan. Kung lalabanan naman kita talaga, so mas mahigpit na rules. Ha? Sabi niya, bakit? Kasi pag hindi mahigpit yung rules, malamang puro low blow tama ako sa kanya. Ang magiging ensayo ko sa training, malamang wala na sa may kalahati pataas. Puro sa baba na, puro tempo. Huwag lang ako tama ka sa baba Nagkasalubong kami ng kulit, ang bilis namin magkulitan. Yung tipong dalawa kami, wag mo kami bigyan ng script. Makakabuo kami ng isang skits. Doon lang sa tinginan namin, tapos kung ano ibato niya, may ibabato rin ako sa kanya. Talaga I think magiging entertaining. Kaya ako sana, karangalan niya, no? Half Price, no? Minsan makakulag ka sa isang kulitan talaga. Alam ko namang sobrang down to earth din, no? Sobrang down to earth din. On and off cam, talagang makulit siya. Hindi ka rin hindi ka rin ma-off sa kanya anytime mo siyang lapitan. Nakita ko rin siya sa mga fans, anytime siya lapitan, kahit wala sa maraming fans o wala sa mga mall tour, talagang pag may nagpa-picture sa kanya, mabait siya. Yan. Tsaka medyo malalim din siya kasi nagkausap kami ng onting talang buhay niya, no? At kahit medyo talagang hindi siya umabot dun sa 3/4 ng buhay niya. Ay talagang yung pagkatao niya buong buo. Ang dami niyang napapasaya at ang laki ng mundong gumagalaw sa kanya na masaya sa ginagawa niya. Kaya maraming salamat din sa iyo, Half Price, aka Teron, sa karangalan talaga na makakulitan ka at sana mangyari ulit, no? At dito na tayo. Yan, kay Pambasang Kolokoy. Sobrang starstruck ako dito nung una, mga par. Kasi sabi ko, wow, Pambasang Kolokoy. So nung una sa training sa training kami nakita niyan. Ba yung aura parang seryoso type Sabi ko, makulit to sa makulit to sa mga page tsaka channel niya, pero parang seryoso kasi sabi ko, siyempre alam ko na yung ganun Ako, matalim ang common sense ko Hindi naman lahat ng oras kailangan magpatawa. Paano kung may iniisip ka lang minsan o nainitan ka, di ba? Napaka-judgmental naman natin na bigla natin i-judge na suplado pala to sa personal. Hindi pala talaga. Dahil nung first time ko rin, idol, pwede pa picture, ngumiti, par. Ngumiti, no? Tapos pagkatapos ng picture, balik sa si mama.
Hindi, joke lang. Si Papa Koloko, no? Kasi alam natin, maraming milyong followers ang may attitude talaga pagdating sa kapwa vlogger na mas maliit sa kanila yung page or subscribers or followers. Okay? Kaya nung time na nagtitraining na kami, sabi ko, idol, okay lang bang i-upload ko to? Kasi ayoko maging presko vlogger eh. Ayoko magmukhang yung pucho-pucho vlogger na, idol, pa shout out, idol, pa sorry sa word ko, pero ako kasi, binatak na ako ng panahon na minsan mas papairalin ko yung common sense ko over sa talino. Tapos hindi ko makalimutan dyan. Tinawag niya ako, pre, liga. Sabi niya, may isang may isang inmate na tinanong niya raw kung sino siya. Kilala mo ba ako? Sabi ko, ano pangalan ko? Sabi niya, pare, tanong mo sa kanya ano pangalan ko. Tinawag siyang Bustoyo. So nagtama na kami. So si Pambansang Kolokoy, no? Wala po akong pakialam ko ano sa mga sasabihin ng iba. Sobrang okay din talaga siyang tao para sa akin, no? Minsan lang talaga medyo serious type. Pero pagdating sa yung bigla ding aatake sa ng kakulitan, ganun talaga siya. Yun talaga yung personality niya. At yun, alam naman natin na hindi kasi iba talaga yung level ng vlogger at saka artista. Sinabi niya rin sa vlog na yan na ang laki ng adjustment niya sa pagiging artista kumpara sa pagiging vlogger niya. At yung nga, nung nakita ko sila habang tumatagal, ang ganda na ng tandem nila, ang ganda na ng mga samahan nila, nagkaroon sila ng mga content na ulitan na magkakasama sila. So sabi ko perfect talaga kasi nga from Comedy King to Pambansang Kolokoy talaga. Pag nagsama yan sa internet at sa pagpapatawa, malamang no, spread ang kakulitan. Kaya sobrang nagbibigay ako ng compliment, no? Kasi bihira eh. Never in my entire life na inisip ko na mapupunta pa ako sa ganito ulit. Although dati sabi ko, ayoko na, last ko na yun. Kaya ito, nag-vlogger nga ako para akong gano'n makagawa ng sarili marketing. Pero syempre may nagtiwala sa atin, kaya iniingatan ko talaga yung mga pangalan na nagpasok sa akin sa Batang Quiapo. At the same time, inaayos ko yung trabaho ko at nilalawakan ko pa yung isip ko at gusto ko pa matuto sa ibang bagay-bagay na pwede kong i-adapt sa mga anak ko. Dahil nandito nga po kami sa short film talaga. At meron din kaming comedy page. Kaya sobrang maraming salamat sa Team Bong, no, sa Team Divisoria. Namaalamang kayo sa Batang Quiapo, pero I think at sana no, magkasalubong man minsan, no, baka para kay Brother Bandot, no, medyo baka lang kailangan nyo ng sunog baga, gano'n. Sa parating yung sitcom, kaya naman natin yan. Para lang maiba yung pagsabing yun lang. So again, Bandol Pison, Michael Rivero, Sepi Borromeo, Half Price, Joel na Pambansang Kolokoy. Sobrang maraming salamat mga brother. Sobrang malaking karangalan sa akin yan. At sa amin na mga kagrupo ko, no, di ko lang alam kung gagawa rin sila ng ganito. Kasi ako talaga sobrang meaningful sa akin yung samahan. No? Kahit sa set lang tayo na gano'n. How I wish, no, na meron 3 years to 4 years tapos may mga banding pa outside talaga na makasama. Kaya ingat mga brother. Alam ko marami pang blessing naghihintay sa inyo. At alam ko uulan pa ng blessing ulit dahil sobrang mabubuting tao rin kayo. Thank you sa experience at sa aral at sa mga banding na masasayang pinakita nyo sa amin. Especially to Bandol Pison. Iba ka, brother. I love you all.